Hindi ka pwedeng bigay ng bigay, kailangan po kumita. Kasi may mga iba, ganito po, binentahan nyo. Tapos sinabi, oy, masarap ba? Sabi, oo, masarap. Hoy friendship, masarap ka bang magluto? Magaling ka bang mag-bake? Gusto mo bang malaman kung paano mo pwedeng pagkakitaan itong talent and skills mo kahit nasa bahay ka lang? Kung gusto nyo malaman, watch this video! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, also known as your pambansang wealth coach. Maraming salamat po sa pag-tune in ng channel na ito. Kung kayo ay naaliw at natututo sa channel na ito, subscribe na and don't forget to click the bell button. Sama na natin yung all. Okay mga friendship, sa panahon ngayon, marami na pong business opportunities na pwede kang kumita kahit ikaw ay nasa bahay lang. Aside from working from home, offering your skills as a virtual assistant, alam mo ba pwede mong gamitin yung hobby mo sa pagluluto o sa pagbe-bake para ikang maging career at profession mo. Sa video na ito, mag-share po ako ng tips on how you can really maximize your home food business. Okay. Number 1, okay, ensure the profitability. Alam kong hobby mo lang to. But at the end of the day, para maging sustainable ang isang hobby, hindi ka pwedeng bigay ng bigay, kailangan po kumita. Kaya ang tanong parati, can I make profit from this type of food that I'm selling? Kailangan mo siguraduhin na alam mo na kung magkano yung cost mo, di ba? Magkano ang magiging price margin mo, target market mo, di ba? Para ika nga, kumita ka. Diba? Kasi hindi naman pwedeng bigay ng tayo ng bigay. Pag bigay tayo ng bigay, maubusan po talaga tayo. So the first thing that you need to know is what? Profitability. Number 2, work on the food quality. Importante na alamin po natin at make sure yung dekalidad ng ating pagkain. The reason why babalik at babalik yan is because of food consistency. And that's the reason why I love to go to a Chinese restaurant, no, sa may Green Hills po. Kasi may several branches siya. I know sa SM, meron din siya mga branches. Kahit saan ako pumunta ng branches na doon, na Chinese restaurant din, pareho ang food quality. Ang galing talaga. Kaya nga make sure, no, lalo na ngayon, pag sa work from home, make sure ang tinatawag yung pagluto, pag take mo ng picture, Instagrammable. O yung parang pag tinignan mo lang, tatakam-takam ka na talaga. Visual presentation is key right now. Okay? Ito naman number 3, para ito ay bumenta pa more pa yung food, sell it to your friends and family members. Siyempre, ang pinaka-guinea pig. Hindi naman guinea pig. Sila naman una talaga technically ang pwede nating maging clients. No? Uy, patry nyo to. Huwag kayong mahiya. Ito naman, may mga iba nahihiya kasi mag-alok kaya hindi kayo nakakabenta because you're shy. Don't be shy. At ang kagandahan din, tell your friends and relatives. Ito lang pakiusap ko. Sabi mo, please, can you please give me a genuine feedback? And I won't feel hurt and offended if you tell me the truth. Kasi may mga iba, ganito po, binentahan nyo. Tapos sinabi, oy, masarap ba? Sabi, oo, masarap kahit hindi. Kasi nahiya, ayaw ka masaktan. Kaya nga, don't be afraid. Encourage them to be honest. At kung hindi man to pumatok sa kanila, tanungin mo ano dapat ang changes and adjustments na kailangan mong gawin. Remember, in food, no? Continuous improvement is key in order for you to grow your food business. Number 4 ay kailangan give time, energy, and effort. Yun po talaga eh. Kahit ano pong food business, no? Kahit sa bahay lang yan, kailangan ng oras. Kaya nga tinatawag na TLC, tender, love, and what? Care. You should be patient right from the start of every process. Hindi lang basta magte-take ka lang ng magluluto ka lang, ibebenta mo, papatok na agad yan. Madalas kasi hindi rin nagsasucceed yung mga ibang food businesses because, yun nga, ay ayaw nila talagang, they're not patient, they're not willing to learn. So, pag hindi na bumibenta, ayaw na nila. But before you give up, make sure lang, ito pakiusap ko, you have really exhausted all the energy, time, and effort na talagang binigyan mo ng chance. And then, ito pa isang tip ko, para lumakas ang iyong food business, make sure your business stand out. Alam mo, sa dami na ngayon pwedeng pagpilian sa online food business ngayon, make sure na may tinatawag kang USP. Ano yan? University of Santo? Hindi. Unique Selling Proposition. One way to do it by asking, again, yung parang alam mo yung unique, alam mo, it's not only about the product Kailangan i-sell mo yung story behind the product. Paano kasi nagsimula, paano mo na-develop yung business idea, kanino to nanggaling tong recipe na ito, di ba? Anything that would create a unique identity. And I can still remember, when we started actually our own food business, may food business po kami, ang tawag po, walk from home, okay?
itong work from home na ito, try nyo, ay grabe, napakasarap ng pagkain, nag-promote na rin, It's authentic Binondo Chinese food delivered at your doorsteps. Ang story behind this is because yung chef, nakakilala ng friend ko na wala ng work at saka yung mga staff nila. So, since masarap at magaling siyang magluto, sinabi ng friend ko, bakit di natin tulungan? So, we created this concept, And so, in other words, pag bumibili ka ng authentic Binondo Chinese food, hindi ka lang nakakatikim ng masarap na pagkain, tinutulungan mo pa yung mga taong nawalan ng work. So, nagigets nyo yung story behind the product. And let's go to another important thing in order for you to run a profitable home food business. Siyempre, bago natin i-share yan, babatiin ko lang si Edna Manalo, si Nego Sarap, at sa si JTech Pinoy Channel. Maraming salamat. Itong sa akin, pinaka-importante. Since marami na nagko-compete out in the market, pero one thing that you can really stand out against them is this: offer a great service. Mahalaga rin ang pagbibigay ng magandang serbisyo para makakuha ka ng tiwala at loyalty sa inyong mga customers. You can engage them, connect with them, talk to them, di ba? Alam mo isang kakilala ko, si Maricar Reyes, na meron siyang chocolicor, yung Maricar's chocolate at saka Maricar's ube and cheese. Napakasarap nun. Pero alam mo paano niya binibigyan ng great service? Alam mo, minsan prior to pandemic, siya mismo ang nagdi-deliver, yung artista. Grabe naman talaga. Nasa-shock na lang yung mga nakatanggap na siya pala nagdi-deliver. Oh, di ba? So, once na nakadevelop ka ng relationship sa customer mo, maniwala ka. Sila na paulit-ulit ang magiging bibili at bibili yan sa iyo at hindi lang ipopromote ka pa. Remember, people do not only buy your products, but they want to also buy the experience. Kaya nga mga friendship, ito yung challenge ko sa inyo. Kaya mo bang i-convert ang simple mong hobby and passion na para mo pwede mong pagkakitaan? Di ba? Especially in the food business. And maybe some of you are asking, Chinky, maganda ako. Gusto ko na talaga magplano talaga ng food business. Meron akong gusto, meron akong konting alam, pero hindi ko pa alam kung paano talagang proseso, food costing, paano ba talaga gagawa ng menu. Ay, nako, kung hindi nyo alam yan, may maganda akong balita. May kakilala kayong mga taong kumikita ng mga 6 digit to 7 digits income per month. Kung meron, huwag tayo mainggit. Parati kong iniisip ganito Baka meron silang alam na hindi ko alam. Meron silang ginagawa na hindi ko ginagawa. So, anong sikreto? Ano kailangan natin gawin para kitain natin yan? E di, alamin din natin at gawin din natin kung ano ang kanilang ginagawa. Do you agree?